Botox, and we would like to thank our sponsors for TEDx Rizal Street. Thank you to Botox News Online, My Cafe, My's Hotel and Resort, Folieros Botox Builders and Design, Botox Trading, and Construction and Supply. And we'd also like to invite you all to follow our journey online. You can follow my page at Antoinettos and our nonprofit page at Planet Cora on all social media platforms. And of course, you can always visit our website, www.wearecora.org. Hi, this is Dr. Kiliman Guru. Thank you so much to our sponsors, Botox News Online, Mice Cafe, Mice Resorts and Hotels, Fulieros Botox Builders and Design, and Botox Construction and Trading and Supply. Thank you so much for supporting our TEDx event. You can follow me on Facebook, Instagram, and TikTok. Ang pangalan ko is Dr. Kiliman Guru. Yun yung pangalan ko all throughout the platform, so you can learn more about health. Sunny day problems? I'll buy Tiki Curtains and Window Blinds Installation Services. Block sunlight with minimalist design that will add beauty to your home. Let's make your place Tiki-rific. Contact us now. Pasada! Maghahatid sa inyo ng mga balita at mahalagang kaganapan na dapat niyong malaman sa loob at labas ng probinsya ng Sorsogon. Pasada! Makakasama ninyo si Boris Maranyo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga. Dito lamang sa BNO, Botox News Online. Pasada! Magandang umaga, Sorsogon. Good morning, Philippines. Araw na naman po ngayon ng Martes, ika-18 na ng buwan ng Pebrero 2025. Siyempre, itong buwan na ito ay buwan pa rin po ng mga puso at kiskisan ng mga nguso. Kumusta ang ating nagdaang araw? Nako, maulan po ngayong araw na ito, Tuesday, sapagkat because ayon sa ating pag-asa, shoreline po ang nakakaapekto sa eastern section of Northern Luzon. Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nakakaapekto naman sa Southern Mindanao. And northeast monsoon naman ang nakakaapekto sa extreme northern Luzon. Kaya makakaasa na po tayo dito sa probinsya ng Sorsogon na meron po tayong mararamdaman o mamamatian na biglaan maluya sagkod sa makusog na pag-uuran niya na aldaw na ini. Kaya magdala ng payong and so mga kababayan niya to, mga ka-BNO niya to na medyo may edad na, dyan sa natabi ka mo sa harong nindo. Dahil magpararalakat, uso na naman po ngunyan, sabi ni Doc, uso ngunyan ang ubo, sipon, urog na gayo duman sa mga maluya, ang ginhawa. Sa mga motorista niya to, nako, ingat din po madulas ang kalsada. Pag madulas ang kalsada, nako, lalo-lalo na yung mga kulang sa paligong tricycle driver, mga motorista, nako, minsan masyado mainit ang ulo. Nako, wag masyado mainit ang ulo. Kailangan pakumbaba tayo. Magbigayan sa daan para walang masyadong problema. Marami tayong mga activity dito sa probinsya ng Sorsogon, but however, ngayon ay bibigyan muna natin ng daan dahil meron po tayong mga bisita ngayong umagang are, and maybe the following month ay regular natin silang makakasama at sila na lang po, wala na po ako. Galing sa Bureau of Fire Protection, Sorsogon City, magandang umaga sa kanilang maganda at sexy
Sorsogon City Fire Marshal. Ma'am, magandang umaga po sa iyo. May meeting daw ito. But anyway, this morning, makakasama po natin sa Senior Fire Officer 1, si Hannah Marie Danao. Ma'am Danao, magandang umaga sa iyo. Ayun sir, magandang umaga po sa lahat at sa mga nakikinig at nanonood po ng live. Good morning po. Yes, good morning ma'am. Akala ko nito, kanina Maria. Marie pala. Anyway, naandito naman si Fire Officer 2, Menchi Guncona. Ma'am, maray na pagkaaga po sa imo. So, marahay na aga po tabi sa gabos na naghihinanyog at gabos na naghihiling sa tuya na programa ngunyan. Alright, sige. Morning, sir. Good morning. Medyo bako pa ining, anong tawag ka ini? Medyo mahiyain pa itong dalawang bisita natin. But mamaya, kasi sila ang magbibigay sa atin kung ano ba yung ang trabaho ng Bureau of Fire Protection and ano ba talaga dapat ang ginagawa ng ating mga kababayan, lalo-lalo na po ngayon sa susunod na buwan ay Fire Prevention Month, kung saan hectic po ang schedule ng Bureau of Fire Protection, hindi lang dito sa siyudad ng Sorsogon, sa buong Pilipinas po yan. And patuloy ang paalala sa atin ng Bureau of Fire Protection, lalo-lalo na po dun sa mga nanay na busy sa pagluluto o paglalaba o kung sino man yung naiiwan sa bahay. Nako, yung mga saksakan po ninyo na talaga naman hindi mo na maintindihan, apat lahat nakasaksak, minsan naiiwan yung electric fan kahit hindi ginagamit. Ayon po sa aking munting kaalaman, pagka hindi ninyo ginagamit ang inyong mga appliances like electric fan and then naiiwan po ninyo yung inyong mga charger, maaari po itong pagsimula ng apoy. Lalo-lalo na kung ang mga gamit po ninyo like yung charger hindi naman yung original, isa po ito. Mas mabuti na ayon sa matatanda, mas mabuti ng manakawan pero wag lang masunugan. Anyway, alamin natin kay Ma'am Menchi siguro. Ma'am Menchi, ano po ba yung mga programa natin o kahit sino sa inyong dalawa, ano po ba yung mga naka-line up natin na programa para sa darating na buwan ng Marso sa Fire Prevention Month? Go ahead, ma'am. So, sir, before po namin ilatag yung mga plans and programs po ng Sorsogon City Fire Station sa pangunguna po ng aming Acting City Fire Marshal ni si Fire Senior Inspector Maria Celeste B. Pancho. Magbigay po muna kami ng brief introduction regarding po bakit nagkakaroon tayo ng Fire Prevention Month tuwing March. Yun. So, yun po, yung March ay naging Fire Prevention Month as was proclaimed as Fire Prevention Month by virtue of the Proclamation number 115-A that was signed by then President Ferdinand Marcos po in 1986. So ito, sa kadahilan na dahil po sa masyadong mainit po ang buwan ng March, kaya tinalaga po na Fire Prevention Month kasi nagkakaroon din ng maraming instances na nagkakaroon po ng sunog. So, yun po. So, kaya meron po tayong Fire Prevention. Hindi lang po dito sa Sorsogon City, but nationwide po yan. Kasi ang March daw, kahit pa sabihin natin, sabi sa Pag-asa, March ay naandun pa rin yung ulan, pero sabi nga para maiwasan natin yung sunog. Tama yung aking research dito. But anyway, naunahan mo ako, madam. Well, tuloy-tuloy tayo doon. Pero doon, ano yung mga dapat muna na malaman bago tayo pumunta doon sa inyong programa for the next month? Ano yung mga dapat malaman ng ating mga kababayan para maiwasan itong mga sunog na ito? So, magbigay na po tayo ng fire safety tips. Good. So, ito po, hindi naman sa bago lang to na aming ilalatag na mga reminders para sa mga tao o sa komunidad, kundi ito po ay paulit-ulit po na reminders po para sa atin, para maiwasan natin yung destructive fire. So, number 1 po, ayun po, sa bahay, natural po, kailangan yung mga, hindi ginagamit ng mga appliances, ay isa na po, alisin na natin po sa saksakan. Yun, number 1 po yun. So, isa din sa mga fire safety tips pagdating sa tahanan po, usually kasi isa sa mga naging kausa ng sunog is yung sa kitchen fires. So, kapag nagluluto tayo, dapat laging bantayan yung sakalan kasi minsan pag pinapabayaan natin, doon na nagsisimula yung sa sunog. Then sa kitchen, alisin natin yung mga flammable liquids na pwedeng pagsimulan din ng apoy. Dapat meron tayong proper storage para sa mga flammable liquids. Ayun. Meron ba tayong mga
sabi nga yung mga tips o pumupunta pa tayo sa bawat barangay from time to time nang sa ganun yung ating mga residente sa bawat barangay ay nagkakaroon ng ganitong idea? Yes po, sir. So ano po, yung Bureau of Fire po naman is merong programa, yung tinatawag po natin na Uplan Ligtas na Pamayanan. So, yan po, yung ina-assess namin yung barangay. Actually, yung Sorsogon City, yung cover namin po ngayon na barangays, yung target barangays are bali 34 po. Pero the past few years, meron na din po kami na cover nito ng mga barangay. So, yung nito, yung objective para magkaroon kami ng establishment of the CFAG or the Community Fire Auxiliary Group. So, hindi na po kailangan hintayin na yung ginagawa po namin is yung purpose nito, hindi na kailangan na hintayin po yung BFP in kaso na meron pong sunog. Yung sa barangay po mismo, magagawa na po nila ng paraan para hindi na po masyado lumaki pa yung sunog. So maaagapan po nila. Kumbaga yung OLP kasi ang programa isa sa mga programa ng Bureau of Fire na ang layunin ay mapabuti ang kaligtasan ng komunidad pagdating sa sakuna. Tinitrain namin yung sa barangay, CFAG, yung Community Fire Auxiliary Group, para maging force multiplier ng Bureau of Fire Protection pag nagkaroon ng sakuna sa kanilang barangay. Kumbaga, sila yung una magiging first responder. Yun. At least, sa paraan na yun, mas mapapadali yung pag-apula ng apoy. Bago pa man dumating yung Bureau of Fire, at least sila, pwede na nilang maapula yung apoy. Yes, maganda ito. Actually, meron akong mga nakausap ng mga nakaraang buwan regarding sa ganito. Meron silang mga grupo, like for example, ang ACRO and other group like ang PGBI Guardians. They are planning na makipag-organize yata sa inyo para if in case doon sa barangay nila, kung halimbawa tama yun, nagkakaroon ng sunog, ay makakatulong sila. Doon ba sa mga ganitong grupo na nag-iisip ng magandang layunin din naman, paano ba sila makakadulog sa inyo and maaari ba itong iniisip nila? Yes po. Si Bureau of Fire Protection naman, wala naman kaming hinihindian pagdating sa maging fire safety yung community. Bali, ang gagawin lang nila is gagawa sila ng communication letter, address sa aming City Fire Marshal. Then, kung ano yung gusto nilang i-request na training or kung ano man yung gusto nila, pwede nilang i-state doon sa letter. Then, ang Bureau of Fire na po, yung aming City Fire Marshal, ang mag-approve na po nung request nila. Magdi-determine. Yes. Oo, kasi ang sa kaalaman ng ating mga viewers, dati kasi ang alam lang po natin, ang Bureau of Fire Protection is about lang dun sa pag may sunog. Yes, po. 'Di ba? Yun lang ang pagkakaalam ng ating mga viewers, yung ating mga manunood, pero hindi. Sa mga panahon pong ito, ang ating Bureau of Fire Protection ay very active sa atuya na komunidad. Yaon po pagka may mga aksidente, yaon po nagiging anong apod kaan ma'am sa Indo? Responder. Yaon po sinda pag may mga kalamidad, yaon po permisinda very active na kung saan dapat maaliinin sa satuya ng mga kababayan na ang Bureau of Fire Protection niya kaya nagdakula ngayon sa mga tiyanta yaon sa nadaipo sa ngunyan maiiling mo na very active po sinda sa komunidad urog na ganyo kung igwanin mga kalamidad na kinakahampang ang satuyang banwaan, ang satuyang probinsya, yaon po sinda aktibo nakikikooperar yaon sa pagtabang sabi nga ni para sa satuyang komunidad. Yes, go ahead ma'am. Any other programs na pwede nating mapag-usapan? So, mag-start na po tayo yung mga nakalatag namin ng mga activities for March. So, yung March 1 po, dito, yung nasa namin is kick-off ceremony po. So, yan po, mag-start talaga siya. Since first day po ng March, yan po, kick-off ceremony with motorcade and Thanksgiving Mass. So, bali po dito, yung mga participants namin from other agencies po as well as the mga barangays po, nag-i-invite po kami nito. That is first day. Yes po. Mula yan, saan manggagaling yung activity na yan? I mean, saan magsisimula? Sa inyong office or... This year po, na pagdesisyonan po namin na yung start po ng motorcade is from Sorsogon Sports Arena po. Kasi before motorcade, magkakaroon po muna kami ng mass and blessing of the BFP equipment such as the fire trucks po and others vehicle.
So, antabayanan natin yan. Titingnan ko kung ako'y makaka-attend. Yes po. Anong araw ba yan, madam? It's Saturday po, sir. Saturday. Pwede wala akong programa niyan. So, tingnan natin kung tayo ay makaka-attend ng nasabing kick-off ceremony, Ceremony, yes po. para sa fire prevention. Next. On the same day po, magkakaroon din kami ng simultaneous blowing of horn ng fire trucks. Gagawin nyo ng 12 noon. Bale, lahat ng fire trucks na naka-standby po sa fire station, sila po yung in charge para sa simultaneous sounding of sounds or fire truck sirens. Then, Bali, ang layunin kasi nitong simultaneous blowing of horn para ma-inform yung community na kumbaga ito na yung start nung sa fire prevention at ini-encourage namin yung community na makilahok sila sa Fire Prevention Month activities. Okay. Sunod-sunod natin, ma'am. After that, yung pang sunod-sunod na programa So, natin. ito po, yung susunod namin na activities, the intensified quad media campaign. So, hindi lang po to on March 1, but the whole month of March 1 until 31 po. So, ito naman, yung namin, yung objective is to promote the BFP advertisements and other informative commercials and LED boards within the Sorsogon City. So, dito po, kagaya po nito, isa na po itong namin, intensified quad media kasi nakaka-share na po kami ng mga information as to the fire safety. So, yun po. And siguro next month, bago uli magsimula, o kaya kahit nakasimula na, ay maaari ko kayong imbitahan uli dito upang ay ma-remind uli natin sa ating mga kababayan yung inyong mga activity. Kasi mas maganda minsan yung bugbog sa kaalaman yung ating mga kababayan. Kasi minsan nakakalimutan nila, hindi naman after ng March, wala nang sunog yan. Yes po. Oo, nangyayari lang ang sunog pagka Marso, pero hindi. Yun ay taon-taon na nangyayari. Kaya at least dito sa atin sa Sorsogon ngayon, kakaunti yata yung pagkakaalam ko na report na may nasunugan sa atin dito. Madalang ito. So, wala tayong dapat na isisi, kung bakit nagkaroon ng sunog. Kaya ang trabaho ng Bureau of Fire Protection ay naandyan from time to time. Tayo po ay pinapaalalahanan regarding dito sa mga sunog na to. Kaya lang until now, nakakalungkot based sa aking experience, lalo na yung mga motorista. Pag narinig nila yung nagsirena ang bumbero, nako, kung hindi mo businahan, wala. Ito yung kulang na kaalaman na hindi sa puso ng ating mga motorista. Na andyan na yung bumbero talaga naman, ang bilis na, nagsisirena, tapos wala. Parang yung ibang mga motorista ay wala. Pagka ganun po, maging ambulansya man yan o truck man yan ng bumbero, pagka narinig nyo po yung kanilang sirena, ay kinakailangan magbigay po tayo ng daan. Kaya minsan, nakakaawa itong mga bumbero natin dahil syempre, based on my experience noong mga panahon, pagka tumatawag po tayo sa opisina ng bumbero, hindi naman po kami kaagad-agad o hindi naman po sila kaagad-agad na pumupunta. Inaalam din po ito. 'Di ba? Yes po. Meron kasi kaming tinatawag na verification po. Yes. So kinakailangan niyan. Pero ngayon yan, kakunti na yan. Pero ang pinaka-importante po dito, wag nating kalilimutan pagka ganon, may sunog kaagad na makipag-ugnayan sa ating Bureau of Fire Protection. And maganda ito na harinawa dyan sa inyong mga barangay, yung mga nag-training. Kayo na po mismo ang mauna. Lalo na kung ito ay mga nasa, sabihin natin na medyo purok na lugar and iilang bahay yung madadamage din pagka lumaki yung sunog, kayo na po mismo ang mauna doon. Kasi for sure naman yung ating mga kawani ng bumbero ay pupunta yan dyan sa atin. Yes, go ahead. Yun, isa din sa mga programa namin. Actually, ito hindi lang namin ginagawa during March. Yearly talaga siya. Yung tinatawag po na Uplan Ligtas na Pamayanan. Bali ngayon, magkakaroon kami na massive Uplan Ligtas na Pamayanan. Yung target barangay is 34. Bali, iikutin nyo ng Bureau of Fire Protection para magkadak nung tinatawag na Community Fire Protection Plan. Kung saan yung mga member nung tinatawag na CFAG or yung local officials, mga barangays, iniimbitahan namin sila para magkanda kami ng seminar para maturuan sila kung paano tayo makakabuo nung tinatawag na Community Fire Protection Plan.
Ayun, so maganda ito. At least na andyan. Actually, alam naman po natin ito, yearly ginagawa naman po ito ng Bureau of Fire Protection. Kaya lang nga, minsan, kumbaga, nababaliwala ng ating mga kababayan, lalo-lalo na yung iba rin na nasa barangay, nababaliwala ito. So, ang pinakamaganda, kasi meron po akong mga nakausap, mga madam, na ilang taon na rin sila, mayroong training, and yet, syempre, pag hindi naman ginagamit, ay natutulog din. So, nakakalimutan din nila. So, siguro maaari po itong, sa ika nga, mag-request uli kayo nang sa ganun, ma-refresh yung inyong kaalaman. Para sa amin sa media, although we take the KBP exam, meron kami mga seminar, but still, natutuwa kami pagka mga invited kami na merong mga ganitong refreshing course na tinatawag. Kasi minsan nalilimutan din po natin, di ba? Yes. So, ano pa ang mga susunod na programa natin, madam? So, isa din po sa programa is yung Kaisa Partnership Campaign. Ito naman po, naman po to sa mga business establishment. So, binibigyan namin sila ng Star Seal. Yung, pag na-identify na yung establishment na compliant siya and handang sa BFP, yan, nagkakaroon po sila ng Star Seal. So, doon sila. So, bali ngayon po, this year, yung target po namin is 10 po. 10 establishments or business sectors po. Kami dito sa Botox News Online, from down sa My Cafe, sa FBBD, I think yung compliance pagdating sa Bureau of Fire Protection, kasi hindi naman kami makakakuha ng business permit kung hindi ka dumaan sa Bureau of Fire Protection at iba pang mga ahensya na dapat naming daanan before kami bigyan ng permit inka nga. Yes. Next, ma'am. Ang sunod po yung open house or yung dati tinatawag doon na kiddie farmer child. Bali, yung participants na in-invite po namin dito is mga kindergarten. Ito naman, yung ano naman namin is to foster a friendly and harmonious relationship between the BFP and the community. Kumbaga, ang layunin namin is maturuan yung mga young learners pagdating sa basic fire safety. At least sa bahay o sila ng mga bata, sa kanila magmula, matuto sila ng maaga kung paano nila maiiwasan na magkaroon ng sunog. Kasi 'di ba yung mga bata mahilig sila maglaro ng mga matchstick, yung posporo, lighter. At least yun, magkaroon sila ng idea kung paano ang tamang paggamit o kung sakali man magkaroon ng sunog, alam nila yung gagawin nila. Yes, totoo ka. Actually, ito ang kagandahan ngayon sa mga panahon na ito, 2025 talagang yung karanasan natin noong mga nakaraang nagdaang taon, ngayon ay nai-apply natin sa mga seminar. Ano ba ang kulang na dapat pa nating gawin, lalo na sa ahensya natin sa Bureau of Fire Protection. Isa 'yon nung nag-attend ako nung sa Legazpi ng seminar is sabi nila, bakit hindi rin natin ito i-apply sa mga kabataan, sa mga elementary student na dapat sa bilang elementary students, mayroon na silang kaalaman na tungkol dito sa apoy o paano maiiwasan ang sunog, lalo na nga mga kabataan na mahilig maglaro ng posporo, minsan yung kandila. So dito, kumbaga nabubuksan ang kamalayan ng mga kabataan natin, which is very good, sabi nga, napakagandang programa ng Bureau of Fire Protection sa panahon na ito, na ang kaisipan ng ating mga kabataan ay bukas para makaiwas sa sunog. Yes, next. So, yung sunod naman po is yung launching of Regional Fire Square Roadshow po. So, March 5 to 6 po. Ito naman po ay gaganapin sa SM. SM Sorsogon SM City Sorsogon. Yes City po. Sorsogon. So, ito po yung yung mga guest namin po dito is yung from regional office, yung mga officers po. So, kasama din po yung mga city and munisipyo na mga BFP po. So, eto naman yung mga participants din namin, yung iba't ibang estudyante po ng mga high school departments po. So, bale, yung mga activities naman dito during Fire Square Roadshow, yung mga tulad ng rappelling, meron po kami ilalatag na rappelling, tapos yung sa zero visibility, yung para kasi interactive siya activity sir. Iba't ibang po nang sa sa BFP. Yun. Meron yung sa din po disaster, tapos yung sa emergency response. Yun, tinuturo po sa mga estudyante. Yun, maganda yan kasi sabi ko nga kanina, hindi lang naman sa itong pag-apula ng apoy na andyan pa rin yung panibago yung kumbaga mandato
na sa safety and then sa response na andyan talagang hindi lang masasabi na nasa opisina lang kayo nag-iintay lang ng may sunog, kundi pagdating sa mga kalamidad, kung may mga kailangang i-response, pag may mga aksidente na andyan po kayo. Alright, next program natin. Bali, from March 10 to 14, magkakaroon kami ng static display for fire safety awareness po. Ito naman, gaganapin naman po ito sa SM City, Sorsogon, kung saan ilalatag namin lahat ng apparatus, equipment, PPEs, and fire trucks ng BFP po. Para at least sa way na yon magkaroon ng kamalayan yung mga community, lalo na yung sa students, na malaman nila kung ano nga ba yung purpose ng bawat uniforme, ang kagamitan na ginagamit ng Bureau of Fire Protection po. Yun, maganda So, yun yun. Sige, may So another po Go is ahead. on March 11, 2025, the Fire Safety Games and Contest po. Ito naman po ay gaganapin sa SM Sorsogon. Ito naman po yung spoken poetry, infomercial contest, jingle singing contest. So ito po, bale, naman po na dito sa binaba po ng regional office na sa Implan po. Doon po ito galing. So, yung mga participants naman po is high school students naman po. Group of 4 to 7 po ito. So, bali, last week po nagbigay na din po kami ng mga invitation letters po sa mga different schools kung may mga willing po mag-participate. Wow. Maganda yan. Apo. Anyway, batiin muna natin, Madam, yung ating mga viewers ngayong umagang ito sa 147 viewers natin. Magandang umaga po sa inyo. Happy viewing dyan sa mga taga-Irusin. Kay Elena Jukino Borjal, ano yung sabi nung isa? Smile. Naka-smile naman si na Madam eh. Diyan sa mga taga-Irusin and diyan sa mga taga-Huban, maganda umaga po sa inyo lahat, kay Angie Sagar. Likewise, yung ating mga kapatid sa balikat na PGBI Guardian diyan sa Dunsol and diyan sa Castilla, Sorsogon, lalo-lalo na diyan sa Canhela, Barangay Canhela chapter. Magandang umaga po sa inyo. Morning tabi sa imo. Sige, magandang umaga din po sa inyo lahat dyan. And sige, mamaya siguro kung kayo ay merong mga katanungan, sabi dito yung isa, mamaya ipapasagot ko ito na inyong mga katanungan kung paano ba daw mag-apply o kung ready pa daw po mag-apply, kung saan daw paaaring mag-apply. Mamaya po yan dahil ang oras po natin is ganap ng alas 8:49 na ng umaga. Ang oras niyan ay hatid po sa atin ni Vice Mayor Felipe Guanza, Councilor Attorney Gerson Poliaros Carino, Cap Totok Habok, Popo Olondres, Councilor Ryan De Jesus, Councilor Nineta Desder, Nars Florida and Russell Balesa, Councilor Roy Balbidina, and City Vice Mayor Mark Eric Juneda. Ganun din po ni Huban Aspirant Mayor Rohel Botox Poliaros Nomer 2 sa Balota, Mayor Esther Amor, Congresswoman Det Escudero, Congressman Manuel Wow Portens, and ni Vice Mayor Christian Lim ng Bayan ng Irusin na ngayon ay tumatakbo bilang bukal sa pangalawang distrito. Hatid din po ito sa atin ng The Lewis College, the Oragon Movers Transport and Logistics, Parents Against Vape at ng ACE Aesthetic and Wellness Services, 100-fold print shop. Likewise ni Kapitana May Pura Pulyeros and the Governor Buboy Amor. Siyempre pahati din po ito sa atin ng Pulyeros Botox Builders and Design, Botox Trading and Construction Supply, My Cafe, and Miles Hotel and Resort. Magbabalik po ako makalipas lang po ng ilang paalala.
Antoinette Toss, and we would like to thank our sponsors for TEDx Rizal Street. Thank you to Botox News Online, My Cafe, My's Hotel and Resort, Folieros Botox Builders and Design, Botox Trading, and Construction and Supply. And we'd also like to invite you all to follow our journey online. You can follow my page at Antoinette Toss and our nonprofit page at Planet Cora on all social media platforms. And of course, you can always visit our website, www.wearecora.org. Hi, this is Dr. Kiliman Guru. Thank you so much to our sponsors, Botox News Online, Mice Cafe, Mice Resorts and Hotels, Fulieros Botox Builders and Design, and Botox Construction and Trading and Supply. Thank you so much for supporting our TEDx event. You can follow me on Facebook, Instagram, and TikTok. Ang pangalan ko is Dr. Kiliman Guru. Yun yung pangalan ko all throughout the platform, so you can learn more about health. Sunny day problems? Albaitiki Curtains and Window Blinds Installation Services. Block sunlight with minimalist design that will add beauty to your home. Let's make your place tiki-rific. Contact us now. Alright, tuloy-tuloy na tayo dito sa ating programa ngayong araw ng Martes. Nako, happy birthday sa lahat ng mga nagse-celebrate ng kanilang birthday ngayong umagang are, ha. Batiin ko lang na magandang umaga, of course, si Ma'am Terry Mirasol dyan sa Castilla. Ito ay isa sa mga tumatakbo bilang municipal councilor sa bayan ng Castilla, kung saan na-met natin nung nakaraan linggo na andyan ako napakalayong barangay for the first time dyan sa Barangay Canhela. Maganda umaga po sa inyo dyan. Siyempre kay Mayor Bong Mendoza, pasensya na Mayor, matagal na tayo hindi nagbimet. Busy ang inyong lingkod. May mga imbitasyon din naman, thank you so much. Kaya lang minsan hindi ko kayo napapagbigyan dahil nga po sa mga schedule natin. Congratulations doon sa mga winners doon sa ginanap na awarding ceremony ng Bito Basketball Tournament Season 2, and doon sa mga nanalo naman, mga nagagandahan at nagagwapuhan ng mga youth nanalo nung Sunday. Wala ako every Sunday Oo, palagi akong kasama ng aking mga kapatid sa balikat. But anyway, congratulations. Tandaan nyo lang, lahat po niya na ginagawa ni Kap Botox dyan sa Banwaan, Kanhuban, bako sana tanganing magpaugma, kundi pigpapailing po sa Indo. So sa iyang sabi nga ni Kaburuton, asin kun ano ang mga masunod pa na mangyayari, asin mamamatean Indo pag abot after kaining election 2025. May maabot kita ng mga bisita. I think this coming Friday, si dating Senator Gringo Unasan, I think mapasyar digdi sa probinsya kan Sorsogon. May nako akong impormasyon kasuhapon, pinaabot hali sa national, and an iba pa. Tandaan ta sana po, isegway ko muna ini. Tandaan ta lang po, ang pinaka-importante ang pagpili niya to kan mga kandidato sa lado kan senador. Ano po, bako man po basta-basta yan, bako man po yan. So, nasa telebisyon ka, ang kaipuhan mo diyang gwapo, magayon, pasayaw-sayaw sana, ang kaipuhan ta po ibugtak dyan, itong mga tatao na yaon talaga sa dedikasyon na makagibo nin mga ordinansa o mga batas na suno sa pangangaipuhan kan mga Pilipino. Bako sana po ito na bara-bara na ibutang mo dyan tamili artista, tamili kalbo, gwapo na, o bako pwede ang mga arog kaan, digdi sa tuya sa syudad kan Sorsogon, pero may kupig sasabi dahil nakita nga hanapon na iba, and local na Vilma Santos kan syudad kan Sorsogon, no other than Mayor Esther Amor. Siyempre ang sa kuyang amigo, poong pa ka ito kan sa late LD, yaon ang sa tuyan Vice Mayor Mark Eric Juneda. Alright, balik kita digdita. Inotan ta madam itong mga kaputan.
May mga nag-aapot di regarding kung paano daw po mag-apply and available po ba daw ang pag-apply mo niyan. Tanganing duman sa mga nag-graduate as nag-iisip na maging Bureau of Fire Protection, maging parte kan sa indong community. Paano po sinda pwedeng mag-apply? Bali po, kami po, naghalat man po kami kang directives hali po sa national office. Bali yan po na pag-open po kan sa application po sa BFP or the Fire Officer 1, manggagaling po yan sa higher office po namin, ibababa po dito sa amin. Kapag open na po yan, saka din kami magpo-post sa aming page po, BFP R5, Sorsogon City. Bali, kung halimbawa ikaw po, interesado ka na mag-apply sa Bureau of Fire, Region 5, mag-a-apply ka po dito sa Region 5, sa Washington Drive, sa Legazpi City po. Bali, dun po magsasubmit ng application po nila. Pero start kasi nung nagkaroon tayo ng pandemic, nagkaroon kami ng tinatawag na online process po. Bago siya makapagpasa ng requirements, kailangan niya mag-apply through online para ma-entertain siya dun sa regional office namin. So yun, sa ngayon po dahil election ban, wala po kaming quota po or hiring po para sa Fire Officer 1 application po. Pero makakaasa po kayo pagka mayroon, total naman sa mga susunod na buwan ay regular na po natin makakasama dito sa BNO. Ang kawani ng Bureau of Fire Protection ay malalaman po ninyo yan. Magandang umaga pala. May dalawa akong pamangkin na naandyan sa inyo, si Loresto. Yung isa ay nasa Matnog yata, yung bago. Si Alex. Yan, si Alex. Oo. Kasi mga pamangkin ko ito eh. Anyway, so dito tayo. Maraming nagtatanong nito sa akin dahil nung na-post ko ito, pinasa sa akin ni Ma'am Pancho ay kaagad ko na ay pinost. Ano ba daw itong night fun run na ito? Kailan ba mangyayari ito and ano ba ang mga paano ba sumali dito? Ano ba ang kasi marami nagtatanong sa akin lalo na yung mga kabataan na mahihilig sa ganito. Go ahead, ma'am. So, ito po yung Luminous Run for Fire Safety. Isa po to sa pinaka-highlight activity ng Sorsogon City Fire Station. So, bali po, last year, nagkaroon din po ng fun run, pero umaga po yun. So, ngayon po, bibigyan namin ng twist para mas masaya po siya. Kaya gabi namin na Tapos, isa din po sa dahilan kung bakit gabi namin naisipan na yung fun run is yung po namin, pinopromote po namin is yung paggamit po ng LED para mas maiwasan po natin yung sunog. Hindi na po, in kaso po na may na brown out, hindi na po tayo gamit ng kandila, which is another cause po ng sunog, 'di ba? So yan po. Tapos, kung sino po yung yung willing mag-join sa po to gaganapin on March 29 po, 5:30 PM po yung assembly time sa Rampiolas Pier site po. Yung yung finish line po hanggang sa Sorsogon Sports Arena po. Bali, ito pong run natin is 3.4 kilometers po. So, nakapost naman po sa aming Facebook page kung magre-register po kayo, andun po yung Google link para sa Google form po, andun na lang. Tapos bale, yung amount po nito, yung registration with the inclusion of the yung t-shirt, pwede ko po sir ipakita. Ito sample po yung yung t-shirt namin. So yan. Bali 250 po. May kasama na t-shirt and yung luminous band or stick. Yan po. So ito, iba-iba po yung kulay nito, sir. May yellow, may dark pink, may white, may orange, and neon green. So, ayan po. Ito po yung logo. Fire Prevention Month 2025, Luminous Run for Fire Safety. Ayan. Then, sa likod po, ito po yung aming theme. Or, kislap ng pagtutulungan, takbo para sa ligtas at fire-free na bayan. Ayan po. Ayun. Ang gaganda ng kulay, ha? Talagang, anong tawag nito? Kitang-kita, sir. Talagang neon color. Oo. Bali, through online, pwede kayo mag-register din. Pwede rin po kayo mag-walk-in po sa opisina po ng Bureau of Fire Protection po sa Cabidan, Talisay po, Abuyog and Bacon po. So, nag-accept din po kami ng walk-in po. So, yun po. So may puti, may yellow po. may Neon yellow. green, orange, Ayun. yellow, dark pink, tsaka white po. Iba-ibang kulay. So, March 29 ito, mag-uumpisa ito ng hapon.
Doon lang talaga sa, ano ba to? Rampiolas Rampiolas. Papunta po ng Sorsogon Sports Arena. So doon tayo magsisimula sa Rampiolas, papunta ng Sorsogon Sports Arena. Tapos po doon, pagdating natin sa finish line po, meron po tayong foam party after Wow. po noon with DJ Ryan po. Wow. Yan. Kaya masyadong talagang exciting, Exciting. at masaya talaga. Oo. So yung takbo nito, para at least alam ng ating mga kababayan, meron tayong ano dito, anong tawag dito, map Yes po. kung saan ang takbo. From Rampiolas, Papunta po ng Coastal Road. Rampiolas, Coastal Road din. Yung finish line po sa Sorsogon Sports Arena po. so ibig sabihin, from Pierre, dito na sa may SM. Yes po. ang takbo. doon na po Ayun. yung daan po. So malapit lang pala. Tapos sa dito sa may kaligitnaan, dito sa may Coastal Road, meron po kami ditong Zumba Station. May Zumba Station dito sa... So ibig sabihin sa kalagitnaan, bago pagdating doon sa kalagitnaan, at titigil muna at magkakaroon muna ng Zumba Zumba. po. Wow. So talagang ito yung inaabangan ng mga millennials. Yes po. Tsaka meron din po kaming naka-prepare naman ng mga prizes. Special awards po. Ayun. So yun yung pinakamasaya doon kasi yun yung hinahanap ng ating mga kababayan mula nung pinost ko ito nung sinan sa akin ni Ma'am Pancho ay marami na nagtatanong sa akin. Pero dun sa mga nagnanais kasi maganda po ito, at least awareness lalo-lalo na po dun sa mga kabataan. Makiisa po tayo dito sa programang ito kasi iba pa rin pagka yung pakikiisa po natin. Kumbaga yung kamalayan ng mga kabataan ngayon ay mas lalong para sa akin kumikislap kumikislap, hindi kayo natutulog. Hindi kayo natutulog nung mga panahon kasi namin bihira namin marinig sa radyo ang Bureau of Fire Protection. Meron ding mga programa but still hindi katulad ng mga panahon na ito na talagang very active ang iba't ibang like ang Bureau of Fire Protection. From time to time nakikita natin yung kanilang mga aktibidad na hindi nagpapabaya sa kanilang tungkulin para mapaalalahanan ng ating mga residente. And apart from that, of course, sabi ko nga na andyan na hindi lang bilang pamatay sunog po ito, kundi katuwang po natin if in case na nagkakaroon po tayo ng mga kalamidad at nagkakaroon po tayo ng aksidente, na andyan din po ang kanilang paglilingkod sa ating mga kababayang Sorsoganon. Alright. Doon tayo, madam, sa mga tanong dito. May isang tanong dito. Handali lang, hanapin ko. Magandang umaga muna dyan sa mga gandang umaga dyan sa office ni Ma'am Benny Recibedo, PIA. Ma'am Benny, magandang umaga. Ang aking kaibigan na lalong gumaganda. Morning, Ma'am Benny. Ma'am Benny, magandang umaga sa iyo. And batiin ko na rin ng magandang umaga siyempre dyan kay City Councilor Mati Perdigon, sa lahat ng staff ni Ma'am Mati Perdigon. Sir Boris, pakihapot man tabi halimbawa sa barangay igwa nin sunog, igwa po ba kita nin mga fire hydrant sa mga barangay? Bali, isa din po yan sa talagang binigyan ng pansin ng aming City Fire Marshal. Bali, nagkaroon po ng visitation o nag-checking po, hydrant checking po and maintenance po sa fire hydrant po. Hindi po lahat ng barangay merong fire hydrant. So yun, isa sa sinusulong din ng aming marshal na at least magkaroon ng fire hydrant yung sa kada barangay. Especially yung malalayo po. Kasi isa din yun sa mga nagiging kausa nung pagdating sa pag-water refill pag may sunog. Kasi nahihirapan kami, ang layo ng distansya. Dito pa kami sa sentro nagre-refill nung tubig. So yun, may iba din kasi na fire hydrant na medyo hindi na din po gumagana, mahina na yung pressure. So through fire hydrant checking and maintenance po, gagawa ng communication letter yung aming City Fire Marshal papunta ng Prime Water po. I-coordinate namin yung sa mga hydrant po. Ayun. Yun po. Then part po nung sa Uplan Ligtas na Pamayanan, isa din yan sa pwede namin i-recommenda po sa barangay. Kung halimbawa yung barangay na binisita po ng Bureau of Fire, walang hydrant, isa din po yun sa pwede namin ilagay sa recommendation po na at least magkaroon ng fire hydrant po. Actually, maganda ito. Maganda itong
ipinaabot sa ating impormasyon kasi ika nga kahit sa barangay, ang pagkakaalam ko kasi ng fire hydrant natin puro lang dito sa sentro. Maganda ito, magandang kaisipan ito na kung saan ika nga yung ating masipag na fire marshal ngayon ay maaari siguro i-request ito and sa pagtutulungan ng provincial and city government as well as the barangay official kung kinakailangan talaga nila na malagyan doon, di mas maganda kasi hindi naman natin hinihingi kung magkakaroon ng sunog sa kanilang barangay, dagdag tulong ika nga ito para sa ating mga pamatay sunog, di ba? And then, isa pang katanungan dito regarding dito sa mga nasa sentro ng Sorsogon, but and yet, nasa sulok na kung saan hindi naman kaagad-agad makakapasok yung bumbero. Paano daw po yung pinakang sitwasyon o ang nagtatanong ay isang kagawad, barangay ng kagawad, kung paano sila makakagawa ng konkretong programa if in case hindi man sabihin o hindi man hinihingi na magkasunog. Kasi yung papasok, for example, meron tayong mga barangay dito sa Sorsogon City na hindi mo man may ipapasok yung bumbero kundi nasa labas lang. Paano daw po ito? So yun po, under po ng OLP program, isa po dun sa batayan din namin is yung nagkakandak po kami ng assessment po sa barangay. Tinitingnan din po namin kung may enough resources, water resources po yung barangay. Just in case, pag hindi po kaya ma-penetrate ng fire truck yung maliliit na daanan po, at least po dun sa kung purok or sityo, meron pong balon or mga poso, pwede na po yun magamit ng mga residente in kaso na may sunog po. Magkaroon ng bayanihan, yung tinatawag na bucket relay. So, isa yun sa training na kinakandak din ng part ng Uplan Ligtas na Pamayanan. Turuan sila pagdating din sa bucket relay kasi minsan may mga barangay talaga na liblib na and hindi rin kaya, kung halimbawa yung aming fire hoses po, kulang, kung halimbawa magkulang or hindi abutin yun, at least yung true bucket relay po, dire-diretso yung sa pag-suppress nung sa apoy po. Ayun. So, maganda ito. At least yung ating mga ako'y nasaludo sa iyo. Hindi na kita papangalanan, baka tatakbo ka ng kapitan eh. Oo. Pero magandang kaisipan ito. Actually, minsan sinasabing yung mga kaisipan na ganito ay imposible. Pero totoo na dapat, sabi nga dapat tingnan. Lalo na sa mga panahon na ito, 2025. At least, yung, sabi ko nga, yung malaya natin ay nabubuksan, paano tayo makakagawa ng ganitong programa if in case. So maganda ito kagawad ha. Hindi ko alam kung ikaw baka tatakbo ka ng kapitan eh. Anyway, so siguro ang pinakamaganda dito tabi kagawad is from time to time kung pagkakaalam ninyo is once a year, maaari naman siguro kayo mag-request sa Bureau of Fire Protection ng another training sa inyong mga barangay official na sa ganun ay hindi natutulog ika nga yung munti nating kaalaman. Kasi sabi ko nga, katulad sa amin, mas maganda pagka may mga refreshing course na tinatawag. Kasi katulad ko, ilang beses na rin ako nakapag-attend ng mga ganitong training kung paano pag may nahihimatay, paano yung ganito. Pero pag hindi mo ginagawa, wala, nakakalimutan mo rin. So, maybe kagawad, yun na lang ang gagawin natin. Kung sa palagay mo sa inyong barangay ay maaaring magpa-training kayo ng ganito para at least kahit paano yung bukas ang inyong kaalaman na andyan, siguro ang Bureau of Fire Protection ay naandyan naman at willing naman magbigay sa inyo ng panibagong refreshing course regarding sa mga ganitong problema. Okay? So, oras natin alas 8:50 na nin pagkaaga. Ma'am, baka mayroon ka pang idadagdag at baka mayroon ka pang babatiin sa mga oras na ito. Go ahead, ma'am. Nice lang po namin batiin ang aming buting Regional Director, Fire Senior Superintendent, Achilles M. Santiago, Sir. At sa aming Provincial Fire Marshal, Fire Chief Inspector Eric A. Karamuan, Sir. Yan po. At sa lahat po ng BFP officers and non-commissioned officers. Yan, si Sir Karamuang kasi na-met ko ito noong mga panahon na andyan pa siya sa city. Nasa kabilang station ako. I think nasa Padaba FM yata ako and Wow FM ako noong mga panahon. Opo. At lalong-lalo na sa aming ever-supported Acting City Fire Marshal, Fire Senior Inspector Maria Celeste B. Pancha, ma'am. Good morning po. Yes, ma'am. Also po, yung mga personnel na on duty and off duty po.
ng mga Sorsogon City Fire Station. Medyo matipid Ma'am, itong sirs. ating mga bisita ngayon. Anyway, next sa mga susunod pong buwan, maybe next month, inaayos lang po namin, and at least magiging regular na po nating kasama. Hindi na po ako magiging anchor, na andyan yung isang anchor nila. Ang PIO ang tawag niya sa inyo, ma'am. Baka si madam niya ang anchor, at least alam niya yung setting dito. Para at least kahit paano na pag-usapan kasi namin ni na Bossing, ni na Cap Botox, and then ni GM is mas maganda pa rin yung merong mga programang ganito. Katulad sa inyong Bureau of Fire Protection. Kasi bukas ang guest ko is from City Health Office. Then Thursday ang guest ko naman ay si Attorney Carla Herrera ng Commission on Election. Any information para dun sa ating mga manunood ngayon bago po tayo magpaalam? So, in case po na may sunog or other emergencies po, andito po ang aming cellphone number, contact number, para po sa Central Fire Station, 0909-456-7636. At meron din po tayo sa Talisay Substation, 0921-840-4437. And sa Abuyog naman po, Abuyog Substation, 0909-915-2098. And Bacon Substation, 0947-411-4695. So, ayan po. In kaso na may sunog po, ang una po natin na gawin ay tumawag po sa pinakamalapit na fire station. Yes, madam. Okay. Ganito, basta importante, mahalaga para sa akin, yung ating ika nga, hindi pagbaliwala doon sa mga paalala ng ating Bureau of Fire Protection. Hindi lang ng Bureau of Fire Protection, kahit ang Sorsogon City and the provincial government ay palagi pong nagpapaalala sa ating mga kababayan. Lalo-lalo doon sa mga nanay o mga kasambahay na naiiwan na may mga kasamang bata. Wag na wag po ninyong kalilimutan na ang sunog ay maaaring mangyari anumang araw. Kaya nasa sa atin din pong mga kamay kung paano po magiging ligtas ang ating pamayanan o magiging ligtas ang ating bahay sa sunog. Ang sabi nga ng matatanda, di baling manakawang ka, wag ka lang masunugan, pero wag naman sana. So, lalo-lalo na po doon, ang paalala, palagi ko itong nakikita, minsan nagkakaroon po tayo ng sunog sa Metro Manila nung nakaraang araw lang, ang daming nangyaring sunog sa Metro Manila. It is because yung electric pan na hindi naman ginagamit ay napapabayaan pong nakasaksak. Isa po yan. Pagka hindi po nagagamit ang electric pan ninyo, tapos hindi nyo tinanggal ang pagkasaksak po nito, umiinit din po yung makina niyan na nagiging kausa po kasulo. Tandaan po niya to yan. So mga charger po niya to, kung daiman po kamo nagcha-charge, taso iba mga tinatamad na sana, basta isaksak, pakatapos kan maka-charge, pabayaan duman, nainit man po yan. Pag init po kaanda ito naaaraman, minsan nagiging kausa kang kasulo. Remember, pag nasulo po ang satuyang harong, lalo na kung walat lang po dyan sa satuyang harong ay yung sa mga lolo niya to, o kaya may mga edad na ang kapamilya, makahihirak man po. So dapat maging aware kita kung paano na makasabi nga ni dai mangyari ang sunog sa satuyang komunidad o sa satuyang harong. Tadai mang may gusto kaan. Alagad nangyayari po ini dahilan sa anong tawag yan? Mga baruga na tao, anapod ko kaan. Ito bagang pasipara sana, pinapabayaan sana. Ini mga simpleng pagirumdum. Kan ahensya kan Bureau of Fire Protection, pagirumdum kan provincial government and city government. Simple sa ng pagirumdum. Dabot ko ngaya kaan, buhay mi man ngaya ini. Kaya nang pag nasunugan ka mo, ang pagbasol perminasa ore. So, saro po yan sa samuya na mga pangapudan and pagirumdom, hali po digdi sa Botox News Online. Agadong ko siguro ang huling tataramon ni Senior Fire Officer 1, si Ma'am Hana Marie Danao. So sa pagtatapos po, gusto ko lang po pasalamatan ng Botox Online, Sorsogon News po, sa pag-imbitar po sa Muya Ngunyan para ma-inform po naman ang community para sa among Fire Prevention Month Activities 2025 po. So yun po. Okay. Siyempre yaon man si Fire Officer 2 Menchi
Gongona. Ma'am, go ahead. So ano po, sa ngaran po kan among Sorsogon City Fire Station sa pangunguna ng among Acting City Fire Marshal na si Fire Senior Inspector Maria Celeste Big Pancho. Nagpapasalamat po kami sa Botox News, sir, sa oportunidad na makasit kami digdi. Tapos mailatag sa programa ng BFP. Again po, ang ligtas po ng pamayanan ay responsibilidad po naton gapos. So yun, makikooperar po kita, makisumaro sa mga activities ng mga Bureau of Fire Protection po. This coming Fire Prevention Month, yun po. Okay, yaon man po digdibisita taman po si Ann sa indang PIO. Anong pangalan ni Madam? Si Ma'am FO3 po, Fire Officer 3 May Ann Calios po. Si Ma'am Calios. Taga-gubat ka, Ma'am? Sorsogon City. Aram ko pa nung Calios, mga taga-gubata. 2 years ako diyan kan may padaba-gubat sa Banwaan kang gubat. But anyway, welcome. So hopefully next month, pag na-ready mi na so sa indo mga programa, kamo na sa nantulodigdian magpo-programa. May sa diri man kamo oras. But anyway, so yan po mga tugang, at least maski po puro papanaw po ang Botox News Online sa paagi kang programang pasada, nakatao po sa indo nindikit na kaadman, kaaraman, kung paano niya to maiwasan ang sunog ngani. Sabi nga ni, agabos man kita abo taman po na mangyari na masunugan ang satuyang komunidad o ang satuyang harong. Pero permi kong paulit-ulit na pigsasabi, ang simpleng mga pagirumdom, dahil po ini pagbaliwalaon, dahil lang ta simple hunon sa na ini, pero pwede po ini maging kausa, pwede po ini maging kausa kang pagkawara kan satuyang mga pinundar sa satuyang harong. Kaya sa pangaran kan Botox News Online, sa pangaran man kan Bureau of Fire Protection, and of course sa pangaran kan sa tuyang mga pag-iriba, yaon si Miss Jo Giba, yaon man si Maestro Angeles Apet. Likewise, sa lado technical na kaibanan tapo dyan si Diana Rose Alcazar, OGT nato from CCDI, John Paul Dolpina, Leonard Baldosa, and Sherilyn May Inubejas. Yaon man si Noemi Navarro and Lara Galoso and E.J. Mark Palma. Siyempre ako man po ang sa indong barkada amigo Sara BNO. Sa pangaran man kan samuyang GM, Engineer Harold Lagueta. Sa pangaran man kan samuyang pinakang Big Boss, Huban Aspirant Mayor Hel Botox Polyeros, asin ang sa iyang pinakang Big Boss, si Kapitana May Pura Polyeros kang Barangay Lahong Huban. Boris Maranyo, maghirilingan po kita sa aga. Bye-bye and standby sa masunod na programa. I'm Antoinette Toss, and we would like to thank our sponsors for TEDx Rizal Street. Thank you to Botox News Online, My Cafe, My's Hotel and Resort, Folieros Botox Builders and Design, Botox Trading, and Construction and Supply. And we'd also like to invite you all to follow our journey online. You can follow my page at Antoinette Toss and our non-profit page
at Planet Cora on all social media platforms. And of course, you can always visit our website, www.wearecora.org. Hi, this is Dr. Kiliman Guru. Thank you so much to our sponsors, Botox News Online, Mice Cafe, Mice Resorts and Hotels, Fulleros Botox Builders and Design, and Botox Construction and Trading and Supply. Thank you so much for supporting our TEDx event. You can follow me on Facebook, Instagram, and TikTok. Ang pangalan ko is Dr. Kiliman Guru. Yun yung pangalan ko all throughout the platform, so you can learn more about health. Sunny problems? Albay Tiki Curtains and Window Blinds Installation Services. Love sunlight with minimalist design that will add beauty to your home. Let's make your place Tiki-rific. Contact us now